Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Putok na putok tong balita na itong mga ka-Wonder. Ang daming natutuwa, no? Feeling nila alam nyo na, parang it's payback time daw. Ito yung panayam kay Attorney Matibag kahapon at meron siyang pasabog. At of course, dahil dyan parang nag-react itong ilang senador. Yan pong pag-uusapan natin, ano ba yan? But before that mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster 100%. Libre po ang pag-subscribe, kaya isubscribe nyo na po ang ating YouTube channel. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. So, si Attorney Matibag, mga ka-Wonder, ang tinutukoy niya, itong nakaraang 2019 SEA Games. Meron kasing anomalya rito, mga ka-Wonder. No? Itong SEA Games na to, yung 30th Southeast Asian SEA Games, na pinaniniwala ang pinakamalaki. No? Na sa kasaysayan, na binadgetan, pinaghandaan, para ipakita ng ating bansa na kaya natin at handa tayo. November 30 nangyari yan, mga ka-Wonder, tanda ko yan. Ano? At narinig ko nga, napapanood ko yung mga reklamo, yung mga hindi tapos na mga facilities, na bullshit kami dyan, mga ka-Wonder. Talagang galit na galit kami dito kay Cayetano that time. Dahil nga sa mga complaints na yan. Balita ako, may mga ilang banyaga rin na nagreklamo rin. Ano? So, yung bansang ito, no, nangyari po yan somewhere in December. No? November 30 hanggang December 11. Yan. So, dito yan, nangyari sa ating bansa. Ang lumahok na bansa dyan, mga ka-Wonder, ay 11 na member o kasapi ng Association of Southeast Asian Nation. So, yun nga, sinasabi natin, tinuturing ito na pinakamalaking international sporting event na idinaos nga rito sa bansa natin malipas ang maraming taon. No? Yun nga, para ipakita natin, no, kaya natin bilang host, no, na at mapaunlad natin itong ating bansa pagdating sa larangan ng sports. Ngayon, mga ka-Wonder, may mga tanong, no, kasi alam nila iimbestigahan to dahil bumabaha ng pera. Bumabaha po talaga ng pera rito, mga ka-Wonder. Ngayon ang tanong, sino ba na mahala ng SEA Games na yan? No, balita ko nag-react. No? May dalawa kasing pangunahing, actually, mga organization naman ito, mga ka-Wonder. Ang pangalan ay ang Philippine Southeast Asian Games Organization Committee o yung FISGOC. No? Isa itong non-stock. No? Non-stock siya and non-profit foundation. Alam niyo na, pag foundation, maraming pera yan kasi maraming nagbibigay dyan. Marami siguro, ang alam ko kasi may alam akong foundation, maraming pera to Kasi may mga nagdo-donate dyan ng mga sumusuporta, no? Minsan dyan dinodonate ng mga mayayaman yung pera nila para, of course, yung tax nila. No? At ito yung pinangasiwaan. Ito yung nangangasiwa, mga ka-Wonder, nung actual na paghahanda nitong SEA Games na yun. Sila yung responsible, mga ka-Wonder, sa logistics, sa mga accommodation, yung mga tirahan, yung mga biyahe-biyahe, no? Yung mga ceremonies, marketing, siyempre, paano mo ipopromote yan? Siguro kasama na dyan yung mga pagkain, yung mga budget nila araw-araw. Of course, yung pagtira nila sa mga condo. Siyempre, kasama dyan yung mga tinitira nila. Siguro, condo or mga hotel, sponsorship. Yan, kasama din dyan, mga ka-Wonder, sila nangangasiwa dyan. At yung procurement o yung pagbili ng mga kagamitan na gagamitin dito sa Southeast Asian nitong SEA Games, mga ka-Wonder. At bukod dyan, sa Philippine Southeast Asian Games Organization Committee, may isa pang nangasiwa, itong Philippine Olympic Committee, o yung POC. No? Katuwang niya, they work hand in hand with FISGOC. No? At yung pangangasiwa niyan, ay may chairman, of course. Sino yung chairman? Siyempre, walang iba. Alam naman natin siguro yan. Na itong si Senator ngayon, Alan Peter Cayetano, na nooy that time, mga ka-Wonder, na siya ay Speaker of the House pa lang ng House of Representatives.
At siya yung ginawang chairman nitong FISGOC, no, katuwang nitong Philippine Olympic Committee or POC. No, siya yung pinaka-face dito pinaka-pangunahing naghahanda, no? Siya yung nangangasiwa, mga ka-wonder, at madalas na nagbibigay ng mga update sa publiko, sa mga interview dyan. Ito na ngayon ang kaganapan, ito naghahanda na kami. Ngayon, ang tanong mga ka-wonder, gaya nga na sinabi ko kanina, bumabaha ng pera. No? Marami kasing pinagkunan mga ka-wonder ng pondo. Of course, babaha yan dahil ang daming pinagkunan ng pondo. Of course, unang-una dyan, since dito ginanap sa atin, siyempre yung national government. At isa dyan, itong Basis Conversion and Development Authority o yung BCDA. Pati itong sportsmanship mula sa pribadong kumpanya, mga donations, at kita sa marketing at advertisements. No, ang daming pera. Akala ko nga noon mga ka-wonder, ilang milyon lang. Nung ni-research ko, noon that time, akala ko pumapalo ng mga 5 billion. Hindi pala. 10 billion. Grabe mga ka-wonder. Isipin nyo kung gaano karami yan. Nasa loob, sa laki niyan, ang dami pang mga construction na ginagawa habang dinadaos yung SEA Games at kung ano-ano mga kapalpakan mga ka-wonder. Yan yung kabuuang gastos dapat yan para sa paghahanda, no, sa pagdaos ng SEA Games na yan. At nakita nga natin na ilang senador dyan nagreklamo, nagsiputak. No? Ang pagkakabalita ko, si Robin Padilla, si Pia Cayetano at itong si Alan Cayetano, no? Na parang si Matibag, tinitibag nila. No? At meron munang kontrobersya mga ka-wonder bago yung opening. Ano? Bago pa man magmula pa, alam natin, bago pa magsimula yan, sunod-sunod na yung mga reklamo. Naririnig na natin. Malapit na yung SEA Games. Pero hindi pa rin tapos. Delay yung mga construction mga ka-wonder. No? Marami mga sports venues dan na hindi tapos. Nakikita ko yan mga ka-wonder, ako nahihiya. Dito pa dinao sa atin. No, sabi nga nila, kung natatandaan ko mga kakilala ko galit na galit kasi nilagay nyo yan si hindi pa siya boy 10K that time, Itong si Cayetano, may mga tinatawag pa sa kanya. Grabe. Itong si Cayetano, yung mahilig lumuhod. Delay yung construction. Halimbawa, itong New Clark City Sports Complex dyan sa Pampanga. Grabe. Hindi tapos, inaayos pa rin, delay. Yung iba pang mga competition venues. Kaya sabi ko nga mga ka-wonder, nag-uusap kami na kami nahihiya dahil dito idinaos 11 na bansa na lumahok dyan na bahagi ng Southeast Asian Nation or Association, ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. No? May mga construction worker pa rin dyan na nagtatrabaho na ilang araw bago yung opening. Grabe. At pagdating naman dun sa mga narinig namin that time mga ka-wonder, yung mga hotel accommodation. No? May mga ilang foreigners dyan, mga foreign athletes, na nagreklamo, gaya nga ng sinabi ko. Na-interview pa yan. Talagang hiyang-hiya kami. Nagreklamo sila. No? Wala kasing nakareserbang hotel sa kanila. No? Siya yung naka-assign dyan, si Cayetano. Siya yung chairman nitong FISGOC. No? Maling booking. Ano pa? Matagal na paghihintay. So talagang hassle ang na-experience nito. At ang pangit siguro ng imahe ng Pilipinas dahil dyan. At dahil dyan, pinaimbestigahan ito ni Duterte. Dahil nga hindi siya na-please at natuwa. Sabi ni Panelo, ito po iimbestigahan. Binanggit yung pangalan ni Cayetano. Kasama ba siya? Oo, kasama siya doon, sabi ni Panelo. Duterte spokesman Salvador Panelo says the president is not pleased with all the negative reports. Papaimbestigahan niya nga yung mga allegations ng mga ganyan, incompetence and corruption. Will it include the Speaker Cayetano since he's the head of the... Siguro kasama na lahat yun. Kasi when you investigate a particular body, kasama na lahat yung mga kung sinong involved doon. Kung talagang merong they should be accountable. No, dapat, ko ano nangyari dyan. No? Hindi natin alam kung bakit nanahimik yan. Ngayon, yari kayo ngayon kay Matibag. Sige, daldal, pasikat, pa-obvious. No? Sige, yan. Kung kayo ganyan, pumapagagpag, no? Na talagang pakikita nyo yung inyong side. Sabi nga nila, garapala na dyan sa impeachment. Well, merong ibang paraan dyan.
na talagang makikita natin yung sinasabi nating parang flashlight, no? Pag pinindot mo rito, hindi rito iilaw doon sa dulo. Parang ganun yung effect, no? Eto ngayon, si Matibag, iniimbestigahan itong 2019. Bagamat wala siyang binanggit, pero if you can read between the lines na mukha nga raw nag-react, no? Alam nyo na kapag yung sugat na natamaan, puputok na parang may mga pas o nana, puputok agad. Nabawasan talaga kami. No? Isa pa sa nireklamo that time, tanda ako mga ka-wonder, yung transportation. Kasi may mga ilang delegasyon dyan mga ka-wonder na nagsasabi. Kasi pati kami mga ka-wonder that time, naging bahagi kami na nag-monitor dyan. Ano lang kami, yung organization lang para tulong namin sa gobyerno. Mga walang sumundo sa airport, grabe. Nagantay doon, walang sumundo sa mga delegates, mga ka-wonder. No? At yung iba, naligaw pa, no? Ang mga sasakyan. Nagkaligaw-ligaw daw. Hindi ko alam kung saan napunta o yung para kay dito, para napunta kaya kay ganito. Hindi ko lang sure yung ganong impormasyon, pero nagkaroon ng pagkaligaw-ligaw yung mga sasakyan. At yung iba, syempre dahil diyan sa mga hassle na yan, na late yung mga competitors, no, sa competition nila. Syempre galit na galit yan mga ka-wonder, hassle na hassle. Biro mo nag-training ka, pinaghandaan mo yan, excited na excited, tas ganito lang mararanasan mo. Kaya dapat talaga imbestigahan yan. At saka yung patapang-tapang dyan, yung pasuplada-suplada, patapang-tapang, paangas-angas, dapat hindi na yan umuubra ngayon. Kasi yan yung mga kalakaran dito sa bansa natin. Parang hindi mo kaya, matapang ako. Good thing, si PBBM ang presidente. Tahimik, pero pag trinabaho ka, talagang may pagkakalagyan ka. Sabi nga ni Vice Ganda, Mr. PBM, President, hinahamon ka namin, ipakulong mo. Ayan, pinakulong niya. Ang daming napakulong. Yan, itong pinaka-lately, si Marcoleta. Sino pa? Etong si Defensor, no? At sino pa ba yung mga napakulong? Bukod kay Jinggoy at sino pa? May mga hahabol pa mga ka-wonder, no? Baka humabol itong si Cayetano kapag ito'y napatunayan mga ka-wonder, no? Dapat talaga maging mahigpit. Suportahan natin si Matibag, sa mga social media. Pag binabanatan siya, banatan din natin yung mga aso na yan, mga ka-wonder, na siyang ginagamit para siraan si Matibag sa kanya pong maayos, no, na pagdidisiplina sa mga lingkod na nakitaan niya ng pagkakamali. At yung mga bagay na natatakpan na, yung mga korupsyon, yung mga anomalya, dapat ungkatin yan. Parang sugat, mga ka-wonder, na akala nila gagaling na, yung matigas na, yung may kugan na. Kutkutin yun para maging fresh ulit, no? Mareklamo din mga ka-wonder, no? Balitang-balita ito sa pagkain, no? May mga reklamo dyan, mga hindi sapat yung mga kinain ng mga atleta, parang tinipid, parang ganun ang dating. Hindi sapat yung siguro, hindi nila gusto to, hindi ito angkop sa kanila bilang atleta, kumbaga sa diet nila. Pero ang pagkakasabi lang, hindi sapat yung pagkain mga ka-wonder, no? Yung mga pagkain na hinahain, malamig daw, dapat mainit, kasi 'di ba? Yung best ng bansa natin. At saka siyempre, sino ba naman kakain ng malamig? Unless lang kung dessert yan o kaya halo-halo yan. Malamig talaga yon. Pero kung yan ay meant to be hot, no? When serving the food, dapat mainit, no? At kulang yung mga servings. Yan yung mga naririnig natin, mga ka-wonder. Kaya may mga ilang ulat din dyan, mga ka-wonder, no? Na nakalaunan ay napatunayang hindi tama o pinalabis, no? Gayon pa man, may mga reklamo talaga, mga ka-wonder. At ito ngayon, mga ka-wonder, yung isa sa pinag-usapan dyan na talagang pinagbabanatan. Naalala niyo yung cauldron na ginamit, no? Na ang halaga ay talagang overpriced according sa kanila. Pero may sinabi si Cayetano na mura pa raw yata yan compared do sa mga nakaraang cauldron na ginamit. Kasi itong cauldron na mga ka-wonder, kung hindi ako nagkakamali, ay tumataginting na 55 million. Grabing cauldron yan. At sabi nga nila, that is overpricing. Overpriced yung cauldron.
Ito yung sinasabing malaking apoy, mga ka-wonder, no, na simbolo ng SEA Games na itinayo sa New York City o New York Clark City. Doon kasi, mga ka-wonder, yan, nilagay itong cauldron na yan. Yung halaga niya na tumataginting o humigit kumulang, sabihin na natin, na 55 million pesos. Kaya kinwestiyon yan. Dahil maraming senador, mga ka-wonder, at kongresista ang nagsabi, mga ka-wonder, ng napakamahal. Nung nakita ko nga, 55 million, napakamahal. No? Hindi makatuwiran yung presyo. And in fact, mga ka-wonder, mas marami pa sigurong atleta ang natulungan, kung yung ibang mga proyekto ay ginamit yung pera sa tama. Sa cauldron, overpriced, kung ano pa. So, yan yung dapat imbestigahan, yung humigit kumulang 15 billion pesos. Kailangan maungkat yan at mapanagot. Sabi ni PBBM, mahiya naman kayo. Mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo. Grabe. Diba? Answer lang naman yan dun sa sinabi ni Duterte na it takes another Marcos para masawata itong mga pangungulimbat dyan. Ito na. Malapit na ang SONA ng Pangulo. Attend kami, pakikinggan namin. At siguro madadagdagan pa yung makukulong bago siya mag-SONA. Sana may madagdagan pa kahit isa. No? So sumagot dyan itong si Cayetano. Sabi niya, hindi ito pinondohan ng buwis ng taong bayan. No? Pribadong donasyon daw yan yung ginamit. No? At sabi niya, mas mura pa nga ito, no? Itong cauldron na 55 million, kaysa dun sa cauldron na ginamit noon sa iba pang mga host na countries. No? Pero hanggang ngayon, mga ka-wonder, ito yung tataka tayo dyan. Nananatili, mga ka-wonder. Bukod sa parang nakalimutan na yan, issue na yan, nananatili yung magkaibang pananaw dyan, no, sa issue na yan. Pero gayon pa man, iimbestigahan yan. No? At yung pagkatapos ng SEA Games, mga ka-wonder, bagamat naging matagumpay naman yung Pilipinas, sa mga medalya itong Pilipinas, yung overall champion, nagsimula naman, mga ka-wonder, siya sa atin yung mga gastos. No? Siya sa atin kasi dapat i-audit yan. Sino ba mag-audit yan? Kaya pumasok dito si COA, yung Commission on Audit. Anong natuklasan ni COA? Diba? Suspense. Sa audit ng COA, may ilang malaking obserbasyon. No? Una, itong 2.7 billion na hindi na-liquidate. Hindi ito maayos na na-liquidate o hindi na-liquidate. No, ito yung pinakamalaking issue, 2.7 billion. Na galit pa nga itong si Pia Cayetano na world class daw, yung ganito ra ganyan, na nagtapang-tapang. Usually na pagtatataray niya sa Senado. No, yung usual na pataray-taray niya. No, ayoko na lang sabihin yung sinabi ng mother ko nung nabubuhay pa sa kanya. Na tuwing napapanood siya, hindi ko lang sasabihin, mga ka-wonder. No, ito yung pinaka-issue dyan. Natuklasan ng COA, mga ka-wonder, na 2.7 billion funds ang hindi maayos na na-liquidate. Kasama dyan, mga ka-wonder, yung humigit kumulang na 1.8 billion para dito sa FISGOC na kung saan itong si Alan Cayetano ang chairman. At isa pa, yung humigit kumulang naman na 5.35 million para dito sa Philippine Olympic Commission or Philippine Olympic Committee, no? Itong POC. Grabe, mga ka-wonder, na kung ito-total mo yan, 2.7 billion, napakalaki niyan, na dapat na ibalik yan sa kabanyaman ng bansa. Ngayon, anong ibig sabihin natin pag sinabi nating unliquidated nito ni COA? Hindi ibig sabihin, mga ka-wonder, na ninakaw yung pera. Hindi naman tayo nag-aakusa rito. Kasi ganyan ang report ni COA. Si COA nagsabi niya, hindi ako. Ang ibig sabihin, mga ka-wonder, pag sinabing unliquidated, kulang yung resibo, mga nangyayari ngayon, dyan sa impeachment, no? Na may mga paliwanag pa yung abogado ni Sara, na may binili yata siya dun sa bata na siyen ba yung tatak na yun kung ano, no? Wala raw resibo yun, yung mga ganun, no? At kulang yung sinasabing liquidation reports, no? Kulang yung supporting documents, at hindi may pakita, mga ka-wonder, ng kumpleto kung paano nagastos yung pondo. Diba?
Ako may kilala ako niyan eh. Na-assign siya sa mga pagbili-bili ng mga gamit. Di ko sinasabing ganito yung ginawa nila. Pero itong kwento ko is personal itong na-witness ko dito sa isa sa mga katrabaho ko dati. Na ganyan ang style niya. Kasi nangungupit siya. Biruin mo sa amin sa company, no, mga time noon, mga mamahaling cellphone. Kasama siya sa ilan sa amin na may napakagagandang cellphone. Samantalang i-expectin mo sa trabaho niya, paano siya magkakaroon ng ganun? Kasi nangungupit siya, mga ka-wonder. No? Kasi mga ka-wonder, sa auditing, mahalagang maipakita yung kompletong dokumentasyon, no? Bago mo masabing maayos ang paggamit ng pondo. Naka-intact yung resibo, naka-record lahat. Hindi pwede yung bahala na. Kasi bakit? Kapag walang tamang liquidation, magdududahan ka na may kasamang anomalya yan. At isa pa mga ka-wonder, itong 387 million. Ang laki niyan na hindi pa nababayarang supplier. Pero yung supplier mga ka-wonder, may utang na 387 million pa. Itong dinaos nating SEA Games dito sa atin. Inuulat din yan ng Fiscoc, no? Na may humigit kumulang 387 million. Yan, sa kampo ni Alan Cayetano, na siya yung chairman. Na yung utang, mga ka-wonder, dito sa iba't ibang supplier. Kasama dito, mga ka-wonder, yung logistics companies. Sila yung mga, of course, when it comes to logistics, sila yung nakontrata. Yung mga caterers, yung mga nagpapakain sa mga atleta, sa mga delegates. Yung mga transport providers, yung mga kinuha mga sasakyan para sunduin, dalhin dito, no? Ang pagkakaalam ko, hindi kasi sa iisang facilities eh. Yung mga idanaos, malalayo. Kaya kailangan ng transport. No? Yung equipment suppliers, yung supply na gagamitin ng SEA Games. At yung mga contractors sa nag-develop at nag-build nitong facilities. No? Yan, may utang dyan na pinagsama lahat 387 million. So marami sa kanila mga ka-wonder nagsabi na hindi pa sila nabayaran matapos yung SEA Games na yan. I'm not sure kung bayad na sila ngayon. No? Dagdag pa dyan mga ka-wonder, no? Itong procurement issues, yung mga pagbili-bili. Isa sa malaking issue yan mga ka-wonder, yung procurement. Tatandang-tanda ko yan. Kaya talagang napapakamot ulo at tapik ulo na lang sa sobrang hiya sa nangyari na yan. Although, maganda yung pinakita ng ating mga atleta rito. Overall, marami tayong mga nataling panalo. Pero yung mga procurement issue na yan, kasama dyan, yung paano pinili yung suppliers. Ang pagkakarinig ko, mukhang wala ng bidding-bidding. Parang naka-fix na, alam mo, uso yan eh. Parang kagaya rito kada Diskaya, yung mga contractors dyan. For formality na lang, kunyari siguro may bid, pero minsan wala na talagang bidding. No? Paano ginawa yung bidding? Yan yung mga tungkol dyan na malaking issue sa procurement. Paano ipinagkaloob ang kontrata? Kasi meron akong kilala, naka-assign siya sa procurement. Kinuwento niya sa amin bago siya nag-retire na kung sino yung pagpapadulas sa kanya at kikita pa ron sa bidding, may kita pa siya, doon niya ibibigay. No? Kaya ang yaman nitong taong ito nag-retire. At isa pa doon mga ka-wonder, yung kung nasunod ba ang government procurement law. Yan yung mga tinatanong dyan sa issue ng procurement. At kung may tamang dokumentasyon ba sa bawat proyekto. Yan yung ilan mga ka-wonder sa mga usaping sinusuri ng mga otoridad. At iyan din ang susuriin nitong NBI at pananagutin ang mga may sala dyan. Dapat ikulong pag napatunayan. Hindi dapat ipwesto yung mga ganyan. No? At yun dito sa lugar ng New Clark City Sports Complex. Ang ganda dyan mga ka-wonder. Isa ito sa pinakamalaking proyekto ng SEA Games. Kasi mga ka-wonder, doon ginanap yung maraming sporting events. Doon din nilagay yung cauldron, doon yung pinaka-ceremony. Kasama ron mga ka-wonder yung mga athletic stadium. Yung mga aquatic center, yung athletes village, at iba pang sports facilities. Pinagkagastusan ng gusto yan. Pero gayon pa man, nandaming issue na humigit kumulang 15 billion ng pera, pero may mga unliquidated. So, malaking halaga mga ka-wonder ang pondo na inilaan dyan. Kaya ngayon, uminit na naman yung issue
itong kahapon, if I'm not mistaken, kahapon o isang araw, inungkat yan, no, ni Atty. Matibag. No, malipas nga yung ilang taon, actually 7 taon, muling nag-umpisa na naman itong SEA Games issue matapos itong pahayag ng NBI na si Matibag. Ngayon, ayon kay Matibag, bumuo sila ng special task force. Yan, bumuo talaga sila. Nasabi niya yan. Ito yung pupokus dyan, para imbestigahan yan. Kasi may natanggap silang mga bagong impormasyon, mga ka-wonder. Excited na ako na talagang tugisin na yan yung mga malilikot yung kamay. Kung may mga malilikot ang kamay dyan, o may gumawa ng kapalpakan, o hindi naman inaakusahan talaga na nagnakaw, pero ang tanong, may mga unliquidated, mga hindi maayos kung paano nagastos. Dagdag pa dyan yung mga overpricing at yung mga utang, biruin mo, 15 billion na ito nga niliquidate nga ni COA. Siguro sabi ni COA, supposedly dapat bayad yan may utang pa. No? May mga bagong dokumento rin nasuri itong NBI. No? Kaya muling bubuksan. Yan, palakpakan mga ka-wonder, itong investigasyon. Ngayon, ano iniimbestiga ni NBI? Ay, ayon sa ulat mga ka-wonder, kabilang dyan itong humigit kumulang na 10 bilyong proyekto. No? Particular dito yung pondong ginamit mga ka-wonder dyan sa New Clark City Sports Complex. No, yung iba pang infrastructure, kasama yan, yung 10 billion na yan. Tinitignan dyan mga ka-wonder, kung may tamang bidding, yung sinabi nga natin kanina, dahil dapat naayon yan sa tamang procedure. No, may tamang procurement, may liquidation, o mayroon bang paglabag sa batas. Mga kontrata, titignan din dyan. No? Susuriin yan mga ka-wonder, yung mga contractors dyan. No? Magkano singil nila, magkano ang dapat na sa tingin nilang gagastusin lang. Yung mga suppliers, magkano ba yan? No? Kasi government to Projects implementation, yung disbursement ng pondo, yan yung mga sa kontrata na kailangan diyan tingnan. No? At yung liquidation ng pondo, mga ka-wonder, kasama rin sa investigasyon yan. Kompletong resibo ba yan? May vouchers ba yan? Diba? Kapag naglabas ka ng pera, dapat may resibo. Supporting documents, mga ka-wonder. Accounting records. Ngayon, ano sinabi ni Matibag? Ating sa amin, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At merong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na hindi binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. No? Nung interview niya, kinainit nga ng ulo nitong mga nag-react. Sabi nga sa kanta, huwag kang masyadong halata. Sabi ni NBI Director, mga ka-wonder, sabi nga natin, may task force na nga. May mga taong maaaring imbestigahan. Tao, ha? May nag-react na nga No? May nag-react na. Pero wala silang opisyal na pinangalanan. Pero ayon nga sa ating naririnig, parang may nagre-react na. So lahat ng kaugnayan ng pondo, mga ka-wonder, ay maaring hingyan ng paliwanag. No, hindi pa ito nga nangangahulugan, mga ka-wonder, na may kasong naisampa sa kanila. Kasi nga nanahimik yan. O imbestigahan muna ng NBI. No, at pag may patunayan na kasala, sasampahan ng kaso. Ngayon, parang ang balita, yan sa Senado, sumagot si Alan, tumayo. Pagkakarinig ko iniisa-isa daw sila. Ngayon, sabi ni Cayetano, mariin niyang itinanggi naman ito, mga ka-wonder. Ito yung mga aligasyon. Sabi niya, walang kickback, walang korupsyon, legal ang lahat ng transaksyon, at para daw ito sa kapakanan. Gaya ng sinabi ni Pia Cayetano, na lahat ng ginastos kapakanan ng atleta. Hindi daw pondo ng gobyerno yung ginamit na sinasabing 55 million dun sa cauldron. Kahit pa, kung sa plunder nga kahit hindi government fund yan No, ang issue dun kasi yung pera na dapat tama ang pinaggamitan at ito'y dapat may paggagamitan ng maayos. No, hindi sa kung kanino. Dito sa nakalaang proyekto. Papayag ka ba sa ganyan-ganyan tayong mga Pinoy?
Sabi niya, handa siyang makipagtulungan sa anumang lehitimong investigasyon. Okay. Ang tanong, kasi nga dito sa isang video na nag-iiyak to si Pia Cayetano, nagagalit, no? I think naka-zoom yata si Hontiveros dito na parang may sinasabing may white elephant daw. May sinasabing parang inaukusahan, parang ganun sa paggastos. Ngayon, ang tanong, kasama ba dyan si Pia? Sa kasalukuyan, mga ka-wonder, wala pang opisyal na pahayag mula sa NBI na si Senadora Pia Cayetano ay iimbestigahan kaugnay sa mga aligasyon. Pero mga ka-wonder, lumalabas yung kanyang pangalan sa ilang mga viral na video. Nakita naman natin nagagalit siya, nagdidepensa siya. Diyan sa social media, yung mga post dyan na kumakalat na nakita natin. Wala pang opisyal na dokumento, mga ka-wonder, na anunsyo na nag-uugnay sa kanya. Na subject ba siya sa kasalukuyang investigasyon? Malalaman natin, mga ka-wonder. Ngayon, tingnan natin, ano ba yung kalagayan ng investigasyon? Siyempre, patuloy nga itong iimbestigahan. Ka-announce pa lang, nagbuo ng task force, iimbestigahan, wala pang formal na kasong isinampa, at investigasyon pa nga lang, wala pang desisyon ang hukuman, wala pang napatunayan kasi nga nag-iimbestiga pa lang. Kaya dapat tandaan, mga ka-wonder, na itong 55 million kasi, mga ka-wonder, halaga ng kontrobersyal. Diyan sa SEA Games, itong cauldron, 55 million na sinasabing overpriced. Yung 2.7 billion to na public funds na na-flag ng COA na hindi maayos na naniliquidate. At yung 1.8 billion din na bahagi ng unliquidated funds na may kaugnayan sa Fiscoc na ang chairman ay si Cayetano. At isa pa, yung 535 million, bahagi ng unliquidated funds na ugnay nga rito sa Philippine Olympic Committee. At yung 387 million, naulat ito, mga ka-wonder, na babayarang obligasyon ng Fiscoc dito sa mga supplier at contractor. Kaya, mga ka-wonder, sabi ko nga, humigit kumulang 10 billion. Kaya yan yung imbestigahan ngayon, mga ka-wonder. At sana, kasi may mga prescription period Sana yung mga way back 10 years ago pa, maimbestigahan. Napakaswerte naman ng mga yun. Sana ang prescription period 100 years, para imbestigahan. Well, eto ngayon, tutukan natin, mga ka-wonder, at alamin natin kung anong mangyayari. May makukulong kaya bago magkaroon ng SONA ang Pangulo? Sana mabilis ang investigasyon para masaya-saya ang taong bayan, bago mag-SONA ang Pangulo. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video na iniimbestigahan itong 2019 na SEA Games na idinaos dito sa ating bansa na may nakikitaan ng anomalya. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.